Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin kick out si Juan Bol. Ayan mga senador di nakatiis kay Soto. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat mga kababayan at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako, ito pong si Senator Risa Hontiveros. Nako, hinggil sa BICAM insertion na di umano'y mayroon po siyang 3.35 billion na insertion mga kababayan at 750 million dyan ay nasa flood control projects. Ayan, ito pong sabi ni Risa Hontiveros. Siyempre, todo tanggi po si Manang. Wala po akong BICAM insertions, wala sa unprogram funds, period. Isa pa, hindi ako pumirma sa BICAM at bumoto rin ng no sa controversial na 2025 budget. Ayan mga kababayan. Yun yung ang nakakapagtaka Bakit mayroon ka? Diba? Sa kabila ng mga ginawa mo, bumoto ka ng no? Tapos hindi ka pumirma sa BICAM, bakit nagkaroon ka pa rin ng 3.30 something billion na insertion, no? At mayroon na 750 million ay sa flood control projects. Yan, todo tanggi na. Matapos mag-insert, matapos maglagay ng 3 something billion na insertion, eto ngayon, todo tanggi na po si Senator Risa Hontiveros sa bagay, no? Yun nga sa PhilHealth Yun nga pong sa PhilHealth na kitang-kita na ng taong bayan, dinidinay niya pa rin. Diba? Bistado na ng taong bayan, dinidinay niya pa rin. Ibig sabihin lang po nito mga kabayan, wala pong magnanakaw na umaamin. Diba? Magaling to Magaling to si Senator Risa Hontiveros. Anyway, eto pasadahan din po natin to mga kababayan. Si hindi na sila ano sila? Kaibigan yan. At kapartido ni Risa Hontiveros. Diba? Sa mga yelo to mga dilaw. Sabi naman po dito ni Laila de Lima, wag nating tawaging representative kasi naaasiwa tayo no? Pag tinatawag na representative, tapos tawagin mong representative tapos maalala mo yung hearing niya sa yung nakarang administrasyon ni PRRD, di ba? Umamin siya na mayroon siyang kalaguyo na si Junel. Alright. Wag na lang po nating tawaging representative to. Okay, si Laila de Lima, sabi niya po, wag niyang, si BP Sarang tinutukoy niya, wag niyang bastusin ang ating konstitusyon. Ano? Sa hindi po pag-attend ni Vice President Sara Duterte ay kawalan daw ng respeto sa konstitusyon sa hindi pag-attend sa budget deliberation ng OBP. Yan Alam ba ni de Lima kung anong nangyayari sa ating bansa? Nagkaroon po ng lindol sa Cebu at pumunta po ang ating Vice Presidente para magbigay ng tulong. Diba? Ngayon, pumunta tayo sa argumento na kung saan sinasabi mong wag bastusin ang konstitusyon. Ikaw ba, de Lima, nagsalita ka ng sunas ng sinabi ni Erwin Tulfo na bend the law? No? To please the people? It is against the Constitution pero hindi ka po nagsalita. Yun po ay isang malaking pambabastos ng institusyon na inagrihan naman po ni DOJ Secretary Boying Rimulya. Diba? Hindi mo po kinundina si Boying Rimulya. Kasi ikaw former DOJ Secretary ka rin Diba? Dapat kinundina mo. Si OG Boying Rimulya na, ops, teka lang. You must not break the law. Diba?
Pero wala kang sinabi. Dito po sa hindi pag-attend ni Vice President Sara Duterte, pambabastos na agad sa konstitusyon. Samantalang sinasaad sa konstitusyon, di ba? May nakabalagay ba? Unahin ang mga taong bayan. Di ba? Pero common sense naman for humanity, di ba? Oh. Pero yung batas kasi doon sa sinasabi ni Tulfo, parang hindi naman yun sa humanity, di ba? Gusto lang talaga nilang i-bend yung law, no? Gusto nilang baliin yung batas para sa kanilang sariling interest. Di ba? O bakit hindi mo yun kinundi na? Bakit hindi mo siya namin... Teka lang, ang babastos nyo naman, Erwin Tulfo at DOJ Secretary Boying Rimulya. Bakit hindi mo sinabi yung dilema? No? May pinipili ka lang eh. O ayan, nagkakabukingan na tuloy tayo. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang po. At eto si Speaker Martin Romualdez. Si former Speaker Martin Romualdez. Ayan Eto, Bisaya po ito pero basahin ko na rin para sa inyo. Now, translate na lang po natin kung hanggang sa makakaya natin, right? Martin Romualdez midonate og 2 million gikan sa iyang kaugalingon nga bulsa para sa mga biktima sa linog sa Cebu. Yan, ang ibig sabihin po mga kabayan, si former Speaker Martin Romualdez daw po ay nag-donate or magdo-donate ng 2 million pesos galing sa kanyang sariling bulsa para sa mga biktima ng lindol sa Cebu. Sabi po dito, mao ba? Kasi ganun ba? Sa sarili niyang bulsa ang sabi, wala tayong magagawa. Kasi mga kabayan, kapag ang ninakaw mo ay nasa sayo na, ibig sabihin nyo nun, sarili mo ng bulsa. Diba? Sayo na ninakaw mo na nandyan na sayo no? Ninakaw mo. So meaning, nandyan na sa'yo, sarili mo na. Yan, sarili ng bulsa ni Speaker Martin Romualdez yung kanyang idodonate. Aray ko po. Sana all lahat ng mga politiko ay mag-donate ng milyon-milyon para sa lindol, okay? Si President Bongbong Marcos nga, hindi nag-donate ng 2 million Galing po sa government yung sinasabi nilang donation. No, it's not donation. Kung galing po sa gobyerno, itulong po yun. It's help, no? Nabasa ko lang, nakalimutan ko lang yung figure ng amount, no? Ng kanyang sinasabi doon sa balita ay donasyon ng gobyerno, doon po sa nasalanta ng lindol. Pero hindi po yung donation kasi galing sa sariling bulsa ng ating bansa, sa kaban mismo ng bayan, di ba? Ang ibig sabihin lang po noon, tulong, hindi po yun donasyon. Ngayon, ito naman pong si Romualdez ay donasyon daw galing sa kanyang bulsa. Alright? 2 million pesos. Congratulations po sa mga makakatanggap. Alright? Galing po yan sa bulsa niya. Kasi, pag ninakaw na at nilagay sa bulsa, sariling bulsa na po yun mga kababayan. Alright, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang at eto, yung paborito nating congressman, eto, nagsalita na naman. Marami na naman po ang iinit ng ulo dito kaya Representative Kiko Barsaga. Representative Barsaga, iimbestigahan din ang mga deputy or mga deputy speaker ni Romualdez sakaling naging House Speaker. Ayun, kung naging House Speaker daw, si 4th District, Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga ay ang una niyang gagawin ay iimbestigahan niya rin yung mga deputy speakers, no? Sino bang deputy speaker? Palagi kong naririnig si Sandro Marcos, di ba? Sino pa ba yung palagi natin naririnig na deputy speaker? J.G. Suarez? Hindi ko lang ma-sure mga kabayan. Pero yan po mga iingay lagi no? Yung mga maiingay na lang, yung imbestigahan mo. Kung sakaling ikaw man ay maging maging speaker ka, no? Representative Barsaga. So yun pala. Yun ay sa sarili niyang opinion, Kung sabi niya po dito ang 3-point speakership platform
na sakaling siya ang humalili kay late First District Representative Martin Romales bilang House Speaker. Ayun, yun po ang kanyang gagawin. Ang imbestigahan ng mga Deputy Speaker na dating Speaker Romualdez. Ayan, palakpakan po natin. Anyway, eto na po mga kabayan, pasadahan na po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng MDTV channel tungkol sa pahayag ni Senator Juan Miguel Zubiri sa kalagayan ng Senate leadership ngayon. Medyo nanganganib na mapatalsik ang kasalukuyan Tagilid na. Tanong lang naman. Kasi ito, napakabigat na pahayag. Majority floor leader. Sabi niya, basahin ko ang statement. Napanood ko rin ito sa Facebook Reel. Nagsasalita siya. Ganito rin ang sinabi niya. Hindi ko na lang mahanap yung Facebook Reel na yan. Sabi niya, kung ako tatanungin nyo ngayon, aaminin ko, hindi ako masaya ngayon sa leadership ng Senado. Mismong majority leader. Ibig sabihin mga kami dapat papanig yan doon sa pamunuan ng Senado. Pero kakaiba ang natin ngayon majority natin ngayon. Mukhang tagilid talaga si Soto no? Hindi kasi ito ang inaasahan ko nung sumama ako sa block nila. Hindi. Nung una, minority block, then naging majority block sila. Yeah. Hindi ito ang inaasahan ko nung sumama ako sa block nila. Akala ko mas magiging maayos ang Senado. Pero, hindi yon ang nangyari dahil sa halip na mapaganda ay parang nalublob sa dungis ng politika ang Senado. Parang bulag. Parang bulag ito ngayon sa katotohanan. Hindi ito ang nais ko. Kaya sa ngayon, open ako na suportahan ang susunod na candidate for Senate President. Tama na. Pati ang mga senador na walang matitino. Tama na. Pati ang mga senador na walang matitino na dadamay sa ginagawa nilang pagbulag-bulagan. Bulag, pipi at tingi. Ganyan ang Senado ngayon. Ang bigat naman nun. Sino ang pinapasaringan niya? Leadership. So, siya ang number 3 man sa Senate ngayon dahil majority floor leader. Sino yung Senate leadership na tinutukoy niya? Senator Soto at Senator Lacson. Bulag, pipi, at bingi. Nadudungisan na ang Senado. Grabe, Saludo tayo kay Senator Zubiri. Hindi siya takot. Kahapon din, na narinig ko sa Facebook Reel, nagrireklamo si Senator JB Ejercito. Ganyan din ang sinasabi niya na, bakit ganito? Na sinusunog natin ang sariling Senado. Sinisira ang institusyon ng kapwa niya senador. Nag-ugat ito sa isang pahayag ata ni Senator Lacson na almost all senators ay mayroong isiningit insertion sa budget na aabot ng 100 billion pesos. Nako, ang sama ng dating nun sa mga kapwa niya senador. Sa majority ito nagreklamo sila. Nagpahayag sila ng sama ng loob. Kasi very generalized, very sweeping yung akusasyon
ni Senator Lacson na halos lahat may isiningit. Yung pala, sa budget process, hindi lahat ng isiningit insertion ay masama. May mga budget insertion pala na nakakabuti sa taong bayan. Ang isang masama lang, yung pansarili ba, kagaya ng flood control project. Yung ano diyan na ang motibo ng senador na nagsingit ay pangsarili. Kaya lang may mga isinisingit pala na importante yung nakakaligtan. Example ni Senator Amy para sa senior citizen. Nagsingit sila para sa senior citizen dahil nakaligtaan. Ano ba? Para sa agriculture, nakaligtaan din, nagsingit sila. Very sweeping yung akusasyon ni Senate Pro Tempore Leader Blue Ribbon Committee Chairman. Kaya reklamo sila. Sabi niya, sino man ang susunod na Senate President candidate, susuportahan ko. Patay sila ngayon. Anong sabi ni Atty. Roy Nagwanson? Napakanipis yung lamang ng majority block dahil 15 lang sila, siyam ang minority. Yan mga kabayan, sang-ayon ba kayo na dapat sa lalong madaling panahon ay palitan na itong si Senate President, no? Tito Soto III bilang Senate President ng ating Senado. Kasi mismo mga kasamahan niya sa Senado, kanina nga nakita ko po yung post ni Sir sino to? Yung taga Cebu, no? Yung sinampahan po ng cyber libel. Teka nga lang. Nakalimutan ko lang yung pangalan, si Sir E.B. Hugalbot. Ayan. Nakita ko po yung post niya kanina. Sabi, nakulong lang siya. Meron ng 5 senador na pupunta na sa minority block. Aray ko po. Malaking kawalan yan sa majority. Ilan na nga lang sila. Kung 5 senador po ang pupunta sa minority, ang minority na po ang magiging majority. At ang pamunuan ni Soto naman po ang magiging minority. Ngayon lang po tayo makakakita mga kababayan ng isang Senate President na mula sa minority. Ayan mga kababayan, no? Nawalan tayo ng audio. Ayan mga karubi natin. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo lang po. Maraming salamat po.